Hi Aries, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading, pwede ka makarelate, pwede hindi. So kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. At Aries, nagpapasalamat din ako sa iyong suporta at sa pagdaan dito sa aking channel. So please, paki-share, like, comment na rin pag naka-resonate ka sa aking reading at paki-hit na rin po ang notification bell and subscribe na rin. Remember, ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang message na para sa'yo. At guys, makikiusap na rin ako na wag na lang po nating i-skip ang ads dahil malaking tulong po yan sa akin channel. So, thank you so much. Ito na ang iyong reading, Aries. Ang iyong overall energy. The Magician. Challenge is 4 of Cups. Ang focus, Page of Wands. Blessing, 8 of Pentacles. Future energy, 2 of Cups. And ang iyong outcome, 9 of Swords. So, Aries, ang energy mo ngayon is punong-puno ka ng, let's say, gusto mo, punong-puno ka ng inspirasyon, punong-puno ka ng pangarap. At yung pangarap na yun yung nagmo-motivate sa'yo. So, this week, pinapakita mo or talagang ginagawa mo o pinapatunayan mo na marami kang kayang gawin. Yung productivity mo, kung ano yung dapat gawin sa trabaho mo, or kung ano yung dapat mong i-focus, lalo na sa pamilya mo. So, kaya mong pagsabayin. And then, ang yung challenge, 4 of Cups. May time na minsan sa sobrang mataas ang pangarap mo lahat yun gusto mo matupad. Kaya nga ngayon parang left and right kaya mong ipakita, kaya mong gawin. Pero may time na napapagod ka rin at nagkukusay yun ng parang tanong sa isip mo na hanggang kailan ko ba maaabot itong pangarap or yung target or goal na gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi yes, may mga ganyang bagay, di ba? Punong-puno ka ng inspirasyon, pangarap. Pero araw-araw, magtatanong ka rin sa isip mo na, gaano pa kaya katagal para ma-reach ko yung goal na inaasam-asam ko? So, may times din na para kang medyo malungkot dahil siguro sa'yo sa ngayon hindi mo nakikita na ganun kabilis yung progreso. Pero sa tingin ko, ganun talaga May mga times na ang buhay ng tao is binibigyan ng pagkakataon para bumilis yung progreso. Pero meron din time na konting laylo lang. Kasi hindi natin pwedeng sabayin na lahat ng pangarap natin is matupad sa isang sa isang iglap. So, yun yung mo rin, i-consider mo. And then, ang iyong focus, Page of Wands. Ayun, kasi nga punong-puno ka ng passion. Lahat yan pinapakita mo. So, nag-e-expect ka na itong inuumpisahan mo or nauumpisa mo na is talagang magbubunga in the future. So, ando dun yung hope, ando dun yung nasa isip mo na, yes, kahit magtagal pa to, oo, minsan may lungkot, pero still, papanindigan ko to. Yun yung nasa isip mo, yun yung energy mo. And then, ang iyong blessing, 8 of Pentacles. Diba sabi ko nga, pinaghihirapan mo yan. So, ang bagay, once na pinaghihirapan mo, lahat na ininvest mo doon, lahat ng pinagpaguran mo, inexertan mo ng effort, ibabalik yan sa'yo. Kung gaano ka nagtiis, kung gaano ka naging matibay doon, ganun din karami ang balik. So, kaya nga sabi ko, huwag ka mag-alala kung ano man yung minamanifest mo, mangyayari at mangyayari yan. Dahil nakikita ko yung sipag at tiyaga mo. And then, ang iyong future energy, 2 of Cups. Kaya kasi, pagdating sa trabaho or business,
na meron ka or nasa sitwasyon mo ngayon, ikaw yung taong pag kailangan ng tulong, tumutulong ka kung anong ipagawa sa'yo ng boss mo, gagawin mo yan. Nang hindi ka nagre-reklamo. At isa yun sa mga katangian na gusto ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ka nagbibilang kasi para sa'yo ang trabaho or business is tulungan. May unity, may harmony. So, para sa'yo, pass ka sa mga toxicity na energy. Kahit merong ganon, sa'yo, hindi mo iniinda yun. Bali, parang walang puwang sa'yo yung pakikipag-away. Which is maganda. Magandang energy yan sa tao. Kaya, siguradong kung ano man to na pinagtsatsagaan mo or pinag-i-exertan mo ng effort, matutupad. And then, ang outcome, 9 of Swords. May mga bagay na nagpapa-stress sa'yo. I don't know what, pero ika-clarify natin. So, Universe, ano ang mga message na paparating kay Aries this week? Lumalabas na 10 of Wands, 6 of Wands, and the Temperance. So, sa ngayon, nakikita ko dito sa energy na nag-clarify sa iyong manifestation is yung pagod mo, kasi nakikita ko rito talagang kung sa work lang, may time na siguro nag-overtime ka pa, napapagod yung katawan mo, pero yung determination ando doon pa rin. Pero yung pagtitiis mo, kasi nakikita ko rito na yung binabalance mo yung emosyon mo minsan, na kahit pagod ka, kailangan lumaban ng katawan mo. Pero, may kalakip na reward yan. Dahil 6 of Wands is a success, recognition, kumbaga, alam yan, alam ng mga taong nakapaligid sa'yo, or ng boss mo, or kung sino man to, kung ano yung effort na ginagawa mo. So, mabibigyan ka na reward. Kung ano yung pinapangarap mo, is magkakatotoo. Ibabalik yan sa'yo lahat. So, maganda. Kasi, pag maganda yung pinapakita mo, maganda rin yung sukli mo. Isinusukli sa'yo ng universe. Sukli na natatanggap mo. 4 of Cups ang iyong challenge. Page of Cups, 9 of Pentacles, and 7 of Pentacles. Kasi, parang ito yung naghihintay ka, oo matyaga ka, pero medyo matagal ka na naghihintay kung ano man yung gusto mong bunga ng pinaghirapan mo. So, hindi ito kailan lang na nag-start ka na trabaho, pinupurso mo kung ano yung mga pinapagawa sa'yo, yung mga pangarap mo. Hindi lang to short period of time. Matagal na tong ginagawa mo. Kung ano yung sipag mo, hindi yan nito lang. Dati pa. So, ando dun yung minsan, nawawalan ka ng pasensya, but sa'yo, itong energy mo for this week is tinitimpla mo. Nilalabanan mo yan yung pagkainip at yung pagiging hopeful na mangyayari at mangyayari. Kasi marami kang, parang marami kang gustong bilhin. At sa ngayon, hindi mo siya mabili pa. Kaya, tama, kailangan mo pagsumikapan. Kung marami kang pangarap, marami kang plano, marami kang gustong bilhin, kailangan mo to pa rin kung ano man yung pangarap mo. Okay, at least merong mapupuntahan kung ano yung pagod mo. Page of Wands, ang iyong focus. 8 of Cups, 5 of Wands, the Hermit card. Alam mo, yung sinasabi ko kanina na dito sa 2 of Cups, na ikaw gusto mo lang ng harmony sa trabaho. May mga times na ang tao kasi, lalo na pag alam nilang determinado ka,
may mga tao pa rin na parang andiyan dyan yung alam mo yung parang nati-trigger kang magalit minsan or maging mainit ang ulo dahil kahit na gaano ka determinado o kagaling makisama, meron kasing tao na feeling nila nakikipagpaligsahan ka ng galing sa kanila. Siyempre, magkukos yun ng sadness sa'yo. Kasi sa'yo, walang personalan, trabaho lang. May iba naman na masyado nilang minimin o para sa kanila big deal. Maybe, nakikita nila na baka maungusan mo sila. Kung ano man tong gusto mong patunayan. O nakikita nila na mas magaling ka sa kanila. Pero tahimik ka lang. Hindi ikaw yung taong palaaway, palasagot, o alam yung palapatol. Hindi ka pumapatol. Sa'yo, diretso lang. Kung ano yung pangarap mo, doon ka nakafocus. Then, 8 of Cups. 8 of Pentacles, ang iyong blessing. Kaya alam mo, Aries, pagpapalain ka eh. Kasi ikaw yung taong may mabuting loob. Trabaho, pakikisama, ginagawa mo lahat. So, magkakaroon ka ng reward. See, Wheel of Fortune, 3 of Swords, and the King of Swords. Wheel of Fortune. So, kung dati, may mga challenges na nangyari, para lang maabot mo itong pangarap na to, or business na to, or career na to is, what I mean is, para maabot mo ang pangarap sa career na to is, ang dami mo na experience. Hindi lang sa pagod sa katawan, pati yung alam mo yung nadidrain ka na sa pag-iisip. Kasi, itong trabaho mo sa tingin ko is hindi ganun kadali. Kailangan talaga ginagamitan ng talino, ng strategy, or nape-pressure ka dito kay King of Swords na pwedeng boss mo or superior mo, na once na hindi mo na abot or merong rito let's say quota or may due date na hindi mo magawa o hindi mo natapos, ando dun yung para ka pa rin nasisisi. Kahit anong effort ang gawin mo, may masasabi at may masasabi. Pero matatapos yan. Dahil the Wheel of Fortune, parang yung nilaga mo o niluto mo is makukuha mo na o makikita mo na. Dahil yung pinaghirapan mo, yes, ando dun yung may boss ka na parang pinupush kang magtrabaho or pinupush ka sa trabaho mo na gawin mo to. Pero isa yun sa nagpatibay sa'yo. At nakita niya rin yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, ando dun yung recognition. Kumbaga nakalampas ka sa test. Kasi parang may mga, alam mo sa trabaho, di ba? Ang boss mo minsan pinipressure ka. Ngayon titingnan niya kung hanggang saan yung kaya mo. And then napatunayan niya na hindi ka basta-basta. Isa ka sa magaling na dapat niya lang pagkatiwalaan at bigyan ng kung anumang reward na hinihintay mo. So, 2 of Cups, ang iyong future energy. Queen of Cups, 9 of Wands, and the 9 of Cups. Oh, okay. So, itong si 2 of Cups pala is pwedeng sa trabaho, ay tulungan, may harmony, pero ginagawa mo itong lahat dahil sa family mo. Na itong pangarap mo, mabigyan sila ng magandang future, magandang buhay, na kung ano man yung ipinaglaban mo, pinaglalaban mo to pinaghirapan mo hindi ka matitinag. Dahil para sa'yo, kung ano tong pinagdusahan mo sa trabaho na to, dahil nakita ko rito struggle is para dito kay Queen of Cups, which is yung partner mo, dahil sa mga planong bubuuin nyo in the future na inuumpisa mo na ngayon.
So, pagdating sa, ano dito yung wish fulfillment in the future. Dahil na rin sa sipag mo. Pwede nyo nang mabili kung ano yung gusto nyong bilhin. At kung ano man yung mga plano nyo. Yun nga, pwedeng bumili kayo ng bahay. At kahit na pag matanda na kayo, gusto mo nang, kahit hindi na kayo masyado nagtatrabaho, meron pa rin kayong pinagkakakitaan. Kung stable na, financial secured. And then, ang iyong outcome, 9 of Swords, 5 of Pentacles, 10 of Swords, and the Hierophant. Okay. Dito lang medyo nag-aano ha. I don't know kung regarding to dito kay Queen of Pentacles, ay kay Queen of Cups na iyong partner. 9 of Swords is merong lalapit sa'yo in the future na magkukos sa'yo ng sama ng loob or hihingan ka ng tulong pag binagbigyan mo. Kasi nakikita ko parang hihingan ng tulong pero parang parang baliwala itinulong mo sa kanya. Parang pwedeng hindi ka bayaran or kasi yun na nakikita ko rito parang may manipulation na gagawin. So mag-ingat ka ha, Aries. Kung ano tong pinapangarap mo, huwag mong hayaang mawala lang sa taong bigla na lang susulpot para kailanganin yung bagay na meron ka. Which is pwedeng gamit yan, pwedeng pera. Kung ayaw mong mawala itong mga pinapangarap mo. Hindi ko alam kung sino to. Pero sigurado tong malapit sa'yo. Okay, ano ang another message para kay Aries? Kung pwedeng hindian mo, mas hindian mo na lang. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap na rin magtiwala. Setbacks are temporary. Keep moving forward and you will find that resilience is the key to long-term success. See? Resilience. Yan yung ginagawa mo. At yun nga, magkakaroon ka ng long-term na success dahil sa pagiging matyaga mo, pagiging determinado, lahat yan ibabalik sa'yo. So, Aries, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!